Tol, patingin ng tattoo mo, tol. Ito yung ginawa natin mga lodi. So ayun, magandang araw mga Lods at today meron tayong gagawin piece. Ang gagawin natin sa GTA concept, susundan lang natin yung ginawa natin sa half sleeve niya. Teternohan lang siya natin ng design. So gumawa tayo ng maraming design dito para makapamili si Lodi kasi on composition naman yung ginawa namin. So manap lang ako sa mga sa Pinterest ng mga reference tapos nirumble ko lang. Pero yung kliyente natin dito mga Lods, meron siyang nagustuhan dun sa isang composition tapos isang design din. So ipinalit ko na lang. So yung nasa ilalim, yun yung binago lang natin. So yung nasa taas, pati pa rin nasa taas kasi lettering siya ng may nakalagay doon na Amor. Tapos inano ko na lang siya. May pinakita sa akin yung kliyente ko na yun ang gusto niya, yung risk taker na nakalagay. So ayun, may meaning sa kanya yun. So yun yung nilagay natin. And kung mapapansin nyo mga lods, tatlong stencil yung ginawa ko. So inilapat ko yung risk taker ng una, saka yung nasa ilalim na na design para nasa, kumbaga parang pagka gagawin na namin siya ay nasa ibabaw yung risk taker. So parang lang siya, pinagpapatong-patong mo siya tapos yung nasa ibabaw yun yung magiging nasa ilalim niya na design para hindi rin nakakalito sa sa stencil. So okay din yung ganyang technique no kasi na-maximize ko yung size ng braso. So parang hindi siya yung katulad ng pagka inilapat mo lang sa isang, ipinirint mo lang pala sa isang papeles, yun na yun. So ito, makakapag-adjust ka pa ng space. And ayun, nakapag-setup na tayo dyan mga lods. So na stencil na rin natin. And ayun, lahat ng gamit dyan nakasanitize na, pati upuan, lahat ng hahawakan nyo dyan is mga nakasanitize na. So kailangan talaga yun malinis para iwas infection din tayo sa mga pasa-pasa ng mga sakit. And sa mga client naman po mga lods, pwede nyo pong i-review yung mga social media account ng artist or i-stock nyo muna kung gusto nyo putato. Sa ganung paraan po kasi mga lods, makikita nyo kung ano yung style nung artist. So kunwari, traditional artist siya. So yung mga gusto nyong design is mga traditional din. So, swak tayo para doon, di ba mga lods? O kung bawa naman realism yung totoo artist na more on realism siya, yung style niya. So, ganun po yun mga lods kasi may mga iba-ibang style din po ang artist. Iba-iba po yung mga portfolio nila gusto nilang gawin. So, mas maganda po, doon kayo mismo sa tamang artist nyo. Kumbaga sa tamang style ng artist na gusto nyo kalabasan. Oo, nandito na nga po tayo mga lods. Marunong nga tattoo artist na po sila. Marunong nga sila mag-tattoo. Pero, iba pa rin yung nai-enjoy ng isang artist yung portfolio niyang ginagawa. So, isang tip po yun mga lods para sa paghahanap nyo ng tamang tattoo artist para sa and sobrang iiksi ng mga clips na nakuha ko dahil nagmamadali din si client natin, meron din siyang lakad, so siningit niya lang rin yung schedule niya today kasi naka-schedule talaga siya. And ayun, GTA concept nga, gumamit tayo ng mga needles na 5RS, 7RM, 23RM, saka 5RL. So ayun yung mga needles na ginamit natin dyan. So ang gamit naman natin na tinta is dynamic triple black, and meron tayong white dyan, so nag-mix tayo ng teal color. Konting teal color, sa isang cups lang ako naghalo ng teal color. So pero yung iba talagang gray wash lang talaga. So meron lang talaga ako mga spot na gustong lagyan ng teal color. So ayun, pagka gusto ko na lang mapalabnaw yung kulay, nagsasaw na lang ako sa hugasan ko. Tapos kung gusto ko lang patapangan yung kulay, nag-ano naman ako sa medium gray ko. Ayun lang ginagawa natin. And ayun, napakaswerte ng mga tattoo artists ngayon dahil napakadali na lang maghanap ng mga kung paano matuto ng pagtatattoo. So nandiyan yung mga YouTube, so may mga ibang platform talaga na may mga nag-o-offer pa ng mga schooling dyan sa mga tattoo, about sa tattoo. And ako 2016 ako nagsimula mag-tattoo mga lods. So that time hindi naman talaga ako full tattoo artist. So nag-apply din ako ng mga ibang trabaho. Meron rin ng mga ibang ginagawa. So kaya hindi ko natutukan. Kaso nga lang, problema is mabagal yung usad ng career na gusto mong gawin, di ba? Hindi tulad ng may mga mentor. So, yung mga mentor talagang matuturuan sila. And ayun, mabalik tayo dito mga lods. And dyan, 5RS yung ginagamit ko. So, pang mga sulok-sulok ko. Pero sa medium gray ko siya sinasawsaw kasi pagka sa talagang black talaga is makikita mo talaga yung pagka-thick ng color niya. So doon naman tayo sa medyo sa kung gusto kong gawing malabnaw. So sasawsaw na lang ako sa hugas. So mabuti na lang medyo naka-request tayo kay client na hawakan yung cellphone natin para makapag-video kahit paano. Kaya meron akong ganyang kuha dahil talagang wala talagang oras para makapag-setup. Hindi ko matandaan pero parang mga 5 hours to 6 hours yata namin ginawa yung piece na yan. Hindi ko matandaan, pa 5 hours yata. Nagmamadali nga si Lodi noon kasi sabi niya sa akin alas 4 daw ang alis niya, lang alas 4 tapos na yung tattoo niya. Tapos kami na alas 5, so ahead kami ng isang oras. So ayan na yung nagawa namin mga Lodi at
And na-discuss na rin natin sa kliyente natin kung paano niya ipa-heal dahil doon sa una niyang tattoo is okay naman yung naging healing niya. So ayun, habi ko sundin niya lang rin ulit yung katulad ng ginawa niyo noong una. So ayun, makikinig lang kayo sa artist niyo and wag doon sa kaibigan yung nakatambay lang sa kanto. Sa mga nagustuhan po yung video ko mga lods, subscribe naman po ako and palike na rin po. At hit nyo na rin yung bell para lagi kayo updated sa mga susunod na video natin. So ayun lang, lagi mag-iingat. One Day Inc. At yun, maraming salamat po.